Mainit man ang ulo ni Brixton sa kanyang engagement party, nagawa pa rin niyang maidaos ang lahat nang hindi nagkakaroon ng iba pang komosyon kahit na narinig niya pa si Nixa na may sinabi kay Gavi. Halatang mas inaasar siya. You must check your Kuya Brixton, Gavi. Mukhang hindi siya masaya sa ginagawa niya. Hindi siya bagay maging clown at the same time ay puppet ng inyong pamilya. Sana makita din yun ni Tita Nati at Lolo Gov. Kawawang Natalyo, napipilitan. Kunot ang noong nilingon ni Gavi ang pinsang si Brexa na narinig ang sinabi ng kanyang ate. Parehong nagtatanungan ng dalawa kung anong ibig sabihin nun. Medyo lutang sila at hindi magets. Paanong napipilitan lang kay Piper si Brixton? Ano bang pinagsasabi ng ate Nisa mo, Brexa? Hindi ko rin alam, Gavi. Puppet? Clown? Huwag na lang nating pansinin. Baka may sumpong lang siya. Nagtawanan ng dalawa at muling nakihalubilo. Napansin mo ba kung nasa si Skyler? Kanina ko pa siya hinahanap. Para ang bilis niyang umalis, narinig ko na may gagawin daw siya. Sabad ni Thor na kanina pa nakikinig sa dalawang nag-uusap. Nagkibit-balikat na lang ng balikat ang dalawa hanggang matapos ang engagement ni Brixton at Piper. Hindi na muling lumapit ang lalaki sa table ng mga kapatid at pinsan. Pikon pa rin siya kay Nixa. Mabilis pang nalaga sa mga araw ng buwan ng November at pumasok ng December. Inabala ni Brixton ang kanyang sarili hanggang sa sumapit ang Pasko. Ang plano pa naman sana niya ay lumuwas ng bansa sa holiday na yon. Ngunit alam niyang magdududa ng kanyang pamilya dahil madalas na kompleto sila sa ganong mga okasyon. Pinalitan niya ang plano. After na lang ng New Year saka siya aalis. Gusto niya ulit makita si Seska kahit nasa malayo. Wala naman siya naging problema kay Piper na busy din ngunit lately napapansin itong panayang papansin sa kanya at hingi ng atensyon na kinaiinis niya. Hindi kasi itong napagkasunduan. Nasaan ka? Paskong Pasko. Pwedeng magkita tayo? I'm busy, Piper. I'll make it up to you next time. Pero Brixton, alam mong busy ako, Piper. Alin ang di mo magets? Bulyaw niya na matapos ng humigpit ng hawak sa cellphone. Uulitin ko pa? Busy ako. Okay, hindi na kita pipilitin. Pero kasi si Daddy, pinutol yung tawag at hindi na pinakinggan kung ano pang magiging palusot nito. Lingid sa kaalaman niya ay inutusan ni Peter, ang anak na mag-celebrate ng Christmas kasamang future in-laws niya. Kaya tinatawagan niya si Brixton. Umalis ang pamilya niya ng bansa at literal na solo siya sa bansa. Tutol man si Brixton, siya pa rin na nagkusang pumunta sa villa ng mga Barcelo. Matapos sa tawagan ng ina ni Brixton, hindi siya nabigo na inimbitahan ito upang saluhan sila sa Noche Buena ng pamilya. Hindi ko alam kung uuwi si Brixton, pero sige iha. Halika dito sa villa at samahan mo kami. Welcome na welcome ka. Loko talagang daddy mo at iniwan ka nilang nag-iisa. Kukutusan ko siya pag uwi niya. Salamat po tita. Piper, mami na lang. Kailan ka ba masasanay na tawagin ako mommy? Doon din yun papunta eh. Malungkot na napangiti si Piper. Sa totoo lang ay ang bait ng ina ni Brixton. Huwara nitong mother-in-law, ngunit mapaglarong tadhana ng gusto niyang maging in-laws ay ang hipag nito at hindi talaga siya. In love siya kay Skyler Bentacourt at hindi kay Brixton. Alam niyang mahal din siya ni Skyler, ngunit dahil sa kasunduan ay wala silang magawa kung hindi maghiwalay. Pupunta na po ako sa villa ninyo. Alright, hintayin ka namin dito iha. Patuloy na inabala ni Brixton ang kanyang sarili sa mga documents at sa kanyang harapan. Hapon na yun at bispiras pa ng Pasko. Nakailang sulyap na sa kanya si Helvy at nang hindi na nakatiis ay pumasok sa loob. Mr. Barcelo, wala pa po ba kayong planong umuwi? Tinatapos ko lang itong basahin, Helvy. Mauna ka na umuwi sa akin. Hindi mo na ako kailangang hintayin. Alam ko kung anong ginaganyan mo. Sige na. Uwi na, Helvy. Sagot ni Brixton na hindi tumitingin dito. Talaga sir, pwede na ako umuwi? Nagangat ng paningin si Brixton para tingnan ang mukha ng sekretary. Maligayang maligaya at excited. Merry Christmas, sir! Tumangulang si Brixton at ngumiti. Kulang na lang ay lumipad dito palabas ng kanyang opisina. Sinandal ni Brixton ang likod sa kanyang upuan. Biglang naisip na si Seska. Ano kayang ginagawa nito ngayon? Hindi ba siya umuwi para makasamang kanyang pamilya? Kung nasa abroad pa rin to, masaya ba sila ni Benedict na magdadaos ng Pasko? Binitawan ni Brixton ang kanyang documents na binabasa at kinuwang phone. Ilang sandali pa in-scroll niyang mga stolen pictures nito kada magtutungo siya para bumisita.
Natagpuan na lang niyang kanyang sarili na ini-stalk ang social media account ni Benedict. Public to't may mga post ng picture si Seska dito. Kakaunti pero updated at sapat na rin yon sa kanya. Tama na nga to. Gusto kong maglakad-lakad. Kinuha niya ng suit sa sabitan at pinatay ng computer. Parang gusto niyang uminom ng kaunti. Umaambon paglabas niya ng opisina. Ano pa bang bago? Maulan at malamig naman talaga ang klima sa Pilipinas kapag ganitong holidays. Muling tumunog ang kanyang phone at si Piper yon. Hindi niya ito sinagot. Nakukulitan na naman siya sa fiancé niya. Hay nako, sinabi ko nang busy ako eh. Lumula na si Brixton sa kanyang sasakyan at ilang sandali pa'y binabagtas niya na ang daan patungo sa favorite nilang restaurant na kainan ni Seska. Iniisip niya nakakain na muna siya doon bago mag-decide kung saang bar siya magpupunta. Muling tumunog ang kanyang phone kung kaya bumagal ang pagmamaneho niya. Ang daddy niyang tumatawag. Dad, wala ka bang plano umuwi ng maaga na talyo? Hindi mo kami sasaluhan sa Noche Buena man lang? Uwi na ako, Dad. Kusang naputol ang sasabihin ni Brixton na kasalukuyang nagpa-park na ng sasakyan sa tapat ng restaurant. Nahigit niya na doon ang hininga. Pamilyar sa kanyang bultong yon. Si Seska, kaharap niya si Benedict, malinaw niyang nakikitang dalawa sa glass wall ng naturang restaurant. Natalyo? Hindi na gaanong naintindihan pa ni Brixton ang sinasabi ng ama. Dahil dumadagundong na sa kabang puso niya, ibig sabihin ay umuwi siya ng bansa. Nasa bansa si Seska at nakikita niya ito ngayon doon. Hindi lang siya namamalik mata. Tahimik silang pinapanood ni Brixton habang nasa loob ng kanyang sasakyan. Ilang beses niyang sinubukang lumabas at pumasok sa loob ng restaurant upang tahimik na makinig sa kanilang pinag-uusapan. Yung tipong kahit hindi na siya nito makita at malanghap lang niyang amoy ng pabango nito kahit nalihim. Sapat na yon kay Brixton upang mapawi ang labis niyang pangungulila. Ngunit may kung anong pumipigil sa kanya, lalo nang makita niyang hawak ni Benedict ang isang kamay ni Seska. Hindi naman yon binawi ng dalaga na matamang nakikinig kung ano man ang sinasabi ng lalaki. Hindi sapat ang paliwanag ng maraming punyal na tumama sa puso ni Brixton. Sa tanawing ito na sobrang nasasaktan siya. Sila na ba? Wala sa sariling tanong ni Brixton na hindi pa rin inaalis ang kanyang mga mata sa kanilang table. Ilang saglit na sumikip ang kanyang paghinga na animo ay nakadagang malaking bato habang may nakatarak na mga kutsilyo dito. Hindi man bumubuka ang bibig ni Seska ng mga sandaling yon upang tumugon sa kung anong sinasabi ni Benedict. Sa paraan ng pagtitig nito sa mukha ng kanyang manager, parang may kakaibang namamagitan na sa kanila. Bagay na ayaw isipin ni Brixton kung ano ito dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang i-handle yon. Mababaliw siya. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas, nagawa na ba niya akong palitan? Muli pang tanong ni Brixton sa kanyang isipan na walang pakundangan ng umagos ang kanyang mga luha na parang batang inagawan ng laruan. Hindi, imposibleng mga nakikita ko ngayon. Mahal niya pa rin ako, hindi niya ako magagawang palitan ng basta-basta at mabilis gaya nito. Gumalaw pa ang kanyang panga habang nakatingin pa rin sa labas ng bintana ng kotse niya. Pakiramdam niya ay bigla siyang nabusog dala ng sama ng loob na bumabalot sa katawan. Muling nagring ang kanyang phone na hindi na malayang napatay niya sa excitement dahil nakita niyang muli sa bansang babaeng akala niya hindi pa uuwi dito. Dad, Brixton, ano na? Nasaan ka na? Nandito na sa villa natin si Piper. Huwag mo sabihin na wala kang planong umuwi. Dito siya sa atin magpapalipas ng Pasko dahil wala sa bansang mga magulang niya. Paalala ni Gaston ang matauhan ng anak. Sinabi yun ng ama niyang si Gaston dahil baka kapag nalaman ng anak na naroon ang fiancé nito ay magmadaling umuwi. Gusto sana nilang isurprise si Brixton sa presensya ni Piper ngunit hindi pwede. At baka may isipan pa nitong magtagal sa labas. Tutal sila lang naman ang makakasama niya. Pwede rin itong wag magmadaling umuwi dahil sila lang din naman ang naghihintay. Walang ibang choice ang matandang lalaki kung hindi ang sabihin na niya doon sa anak. Anak, huwag mo namang paghintayin ng matagal si Piper dito. Hindi porket narito mga kapatid mo ay okay lang. Siyempre, ikaw talagang pinunta niya dito kaya uwi na ng maaga. Lambing pa niya na madalas niyang naririnig kay Nati. Napakamot na si Brixton sa kanyang ulo. Wala pa sana siyang planong umalis. Ang buong akala pa naman niya ay mahihintay niyang matapos sina Seska at Benedict na kumain at mababantayan niya kung saan pa sila pupunta. Ngunit parang hindi yata dahil sa fiancé niyang hindi naman nagpaalam sa kanya na magtutungo ng villa nila. Ang buong akala pa naman niya ay magiging matiwasay ang pagdaraos niya ng Pasko.
Isa pa, ayaw na ayaw niyang ginagawa ni Piper. Ang bunga kala pa naman niya nagkaintindihan na sila ng babae. Bakit parang lately pinipilit itong kanyang sarili sa kanyang pamilya? Gets naman niya na baka nga ang magulang niyang nagpumilit noon. Pero sana man lang sinabihan siya nito lalo na alam nitong busy siya. Sinabi rin niyang busy siya. Hindi na rin siya komportable ngayon sa ikinikilos nito. Dad, there's a lot of things to do in the company. So I am busy, pagsisinungaling ni Brixton sa ama. Saan ka busy, Natalio? Hindi na napigilan ni Gaston na pagtaasan ng boses ang anak. Nagpipigtas ng pasensya niya. Hindi naman yun nakaligtas kay Nati na napalingon na sa kung saan banda ang asawa. Lumabas si Gaston ng villa upang kausapin ang anak at ilihim naman siyang sinundan ni Nati. Huwag mo ko lokohin. Wala ka sa company. I hear the sound of the car. Come home quickly. Hindi ako ipinanganak kahapon, Natalio. Wala ka na sa opisina mo. Luto ng mga pagkain. Nakahain na rin at tinihintay ka na lang na dumating. Bilisan mo, Brixton. Umuwi ka na dito. Hindi na natiis ni Nati at tuluyan na siyang lumapit sa asawa na hindi na may pinta ang mukha. Stress na stress ito sa pakikipag-usap sa kanilang panganay na anak na pinapauwi na. Napailing na lang siya. Hindi na itong Gaston na kilala. Ano bang problema at nakasigaw ka na naman, Gaston? Nakakahiya sa mga bisita at baka marinig ka. Inumang ni Gaston ang phone sa kanyang asawa. Ibinigay na para ito ng makipag-usap. Ikaw nang makipag-usap dyan sa anak mong natututo na palaging magsinungaling. Tinanggap naman yun ni Nati na pinanood na si Gaston na pamartsyang pumasok sa loob ng kanilang villa. Ilang sandali pa, nilagyan niya na ang phone sa tenga niya para makipag-usap sa anak na para sa kanya hindi mahirap kausap. Hindi lang talaga makuha ni Gaston ang timpla nito kung kaya naman ipikon na naman siya anak nila. Brixton, malambing na tawag niya sa pangalan ng anak sa kabilang linya. Napahilot ng kanyang sentido si Brixton dahil batid niya na hindi niya mahindian ng ina. Mom, uwi ka na anak, nakakahiya sa mga bisita. Naghihintay sila ngayong umuwi bago kumain. Nasaan ka ba? Sunduin kita? Napakunot ng noon ni Brixton na umayos na ng upo. Mga bisita, akala niya ba si Piper lang ang naroon? Bakit mga? Ibig sabihin may iba pa nga itong kasama? Sino naman kaya yun sila? Nang marinig naman ni Nati ang pananahimik ng ina, ay muli na siyang nagsalita upang dugtungan ang kanyang naging litanya kanina. Nandito kasi ang tita Cora at tito Conrad mo. In-invite namin sila ng daddy mo para mas marami tayo at mas masaya. Ayaw mo pa ring umuwi? Titira na lang ba kita ng pagkain? Pagbibigyan niya ng choices dito kung hindi talaga mapilit. Muling sinulya pa ni Brixton sina Seska at Benedict na nagpatuloy na sa kanilang pagkain. Malapit na silang matapos kung kaya naman ganun na lang kanyang panghihinayang na kailangan niya nang umalis at umuwi na rin. Pauwi na ako, Mommy. Alright, Brixton, ingat ka sa pagmamaneho ha? Madulas pa naman ng kalsada ngayon. Si Nati na ang kusang pumatay ng tawag, naiiling na lang ang kanyang ulo nang maalala ang pagiging mainitin ng ulo ng kanyang asawa. Naintindihan niya ito, marahil ay tala na rin yun ng kanyang pagtanda kung kaya naman ang dating kalmado nitong boses ay mas mataas na. O baka dala lang ng pagod dahil marami silang ginawa ng araw na yon at nagluto rin ng ilang putahe ng pagkain. Dapat nga'y pupunta noon sa kanilang buong pamilya ng hipag niyang pamangkin nito, ngunit nalaman niyang mas pinili pala ng pamilya nila ang out of the country. Hindi naman sila nagtaka pa, tumatanda na rin ang dalawang iyon na gaya nila kagaya need ng travel. Baka kulang siya sa lambing, pilyang tura ni Nati, na natatawa nang pumasok na rin sa loob. Pagdating ni Brixton sa tapat ng kanilang villa, inabot niya ng susi ng sasakyan sa driver na sumalubong upang ayusin ang park noon. Sa mismong entrance niya kasi ito dinala at hindi sa underground nilang parking area. Inayos na pang lukot-lukot na suot na damit bago pumasok sa loob upang maging presentable ang itsura. Una niyang nabungaran na yung kanyang ama na hindi naman na mukhang galit, pero seryoso ang tingin. Napaliwanagan na ito ni Nati na hindi niya madadala sa paninindak sa boses ang anak upang sundin ang kanyang gusto. Dahil matanda na ito, bagay na napagtanto rin ni Gaston. Sumalubong na rin si Gavi na binigyan na siya ng pamalit na sapin sa paa habang nakangiti na. Kanina ka pa hinihintay ni Ate Piper, panunukso kagad nitong hindi pinansin ni Brixton. Ilang sandali pa ay lumabas na rin si Piper upang sumalubong na rin kay Brixton. Napawi ang ngiti nito nang makitang kanyang muka. Naintindihan naman niyang sentimiento ng fiancé niya dahil hindi nito inaasahan ang pagpunta doon.
Ang alam nito hindi sila magkikita. Napilitan lang din naman siyang pumunta dito dahil nga wala siyang kasama. Sumunod na kayo sa hapag. Tanging na sabi ni Gaston na iniwan ng dalawa. Unti-unting napawi ang ngiti ni Piper matapos na mawala si Gaston na hinihilang babaeng anak na si Gavi. Sorry Natalio kung biglang nandito ako. Actually, hindi mo kailangan magpaliwanag Piper. Fiancé kita. Anytime pwede ka namang pumunta dito. Putol sa kanyang explanation ni Brixton na nauna ng humakbang patungo ng kanilang hapag kung saan naroon na nakapwestong kanyang ina, si Cora at Conrad na tumayo pa nang makitang naroon siya. Merry Christmas, tito, tita. Masigla niya ng pagbati. Natalio, nandito ka na pala iho. Merry Christmas din. Maligayang yakap pa sa kanya ng matandang lalaki. Hindi alintanang presensya ni Piper na nakasunod kay Brixton ng tahimik. Galing ka pa ng opisina niyan? Napakasipag talaga. Malapad nang ngumiti si Brixton na ibinalik ang pagbati kay Conrad. Ulit at nilingon ng iba pa nilang kasama. Ano pang hinihintay natin? Kumain na tayo. Gavi, tawagin mo na nga si Vanessa. Ano pang ginagawa nun sa kwarto? Kanina ko pa sinabing bumaba na siya at kakain na tayo. Sinati na pinasigla ng boses at nagmuestrang maupo na. Agad namang tumalima si Gabi. Pinaghila na ni Brixton ng upuan si Piper na nakasanayan na rin niyang gawin iyon. Tita Cora, Tito Conrad, since nandito po kayo, bakit hindi niyo po tawagan si Miss Navarro? Actually, may order ako sa kanyang wedding design na magiging damit ko sa kasal namin ni Brixton. Kaso kinansel niya. Baka kapag sa mismong kaharap ko siya, hindi niya na ako magawang tanggihan pa. Si Piper na matapos sabihin niyo ay makahulugan niyang tinignan si Brixton na kulang na lang yung mga tangpuwet sa kanyang upuan. Sa lilat siya ng mukha nito, hindi niya gustong tabas ng kanyang dila. Tila nananadya pa yun na sabihin doon. I'm just trying my luck lang po. Pasensya na kayo. Gustong gusto ko lang talaga ang design niya. Napakagaling niyang gumuhit. Detailed kung detailed kasi. Unique eh. Nagkatingin na sina Brixton at Cora. Naku, iha, pasensya ka na kung nakansel ni Seska ang request mo. Busy kasi siya ngayon. Hindi po ba siya pwedeng mapakiusapan? Since kilala niya naman ang pamilyang Barcelo. Napakurap na si natin nang makitang hindi na magandang tingin ng anak niya sa fiancé. Piper, marami naman pwedeng gumawa ng design ng wedding dress mo. Saka hindi pa naman tayo umaabot sa puntong yon dahil wala pa rin naman tayong target na taon ni Brixton. Singit na ni Nati na hindi na gustong topic nila ngayon na masyadong personal matters. Dapat kapag pag-uusapan nila yon ay kasamang pamilya ni Piper at hindi lang sila. Sa totoo lang, hindi naman yon ang pakay ni Piper kung kaya niya nabanggit ang bagay na yon. Ginagawa niya lang ulit ng pabor si Brixton na magkita sila ng babaeng mahal niya sa Paskong iyon. Dinadahilan niya lang yun, pero totoo hindi talaga yun ang pakay niya. Susubukan ko siyang kausapin, pero hindi ko maipapangakong ibibigay niyang nais mo. Sabi ni Cora dahil ayaw niyang mapahiyang dalagang kaharap nila. Ngayon kasing holiday ay masyadong hectic ang kanyang oras. Tingnan mo nga, hindi namin siya kasama. May sarili rin naman siyang private life at ayaw naming makaistorbo. Hindi na rin siya bata para kontrolin pa namin kung anong kanyang gusto. Isang ngiti lang ibinigay ni Piper na mukhang napahiyang bigla sa kanyang inasta. Pasensya na po, I am just wondering lang naman kung pwede siyang makausap in person. Nilibot pa ni Piper ang kanyang mga mata sa kanila at naisip na parang ang hirap makibagay sa kanila. O siya lang ang nag-iisip noon dahil una pa lang ay ayaw niya sa kanilang pamilya. Ano pang hinihintay natin? Pasko? Pasko na mamaya, tara na at kumain. Anunsyo ni natin nang itaboy ang kakaibang vibes na nasa-sense niya sa kanilang pagitan na batid niyang dama rin ng kanyang asawa.